Yo, guys, welcome to Mr. Wayne's Word Podcast. It's another Wednesday. How's your life? How's your week? How's your day? And I hope your day is going pretty well. I hope you are having a beautiful day because for today's topic, hindi siya positive. Katulad ng last topic, hindi siya positive. Negative talaga siya. But I believe this is something that we should talk about. And I know na pero parang pinag-uusapan siya everyday eh. Pero hindi ko muna sasabihin kung ano yung topic natin. And kahit hindi ko pa sinasabi, alam ko makaka-relate ka. Kasi yung mga target audience ko naman ay mga adulting, mga nasa 20, mga kasing age ko. And this topic, I would say, really relevant. Really timely sa atin. And I hope kung nasan ka man, I hope na kung ano man ginagawa mo ngayon is something that really fulfills you, something that really brings joy to your heart. And if hindi man, I hope that it is something that you can learn a lot from. And I really hope then na kung nasan ka man ngayon, it is something na healthy, something na or somewhere na safe ka. Because for today's episode, I'll be talking about toxic work culture. And before I proceed sa topic natin, guys, I made something official. And it is the word of the day. Kung napakinggan nyo yung last episode, meron akong sinabi doon, out of nowhere, yung word of the day. And I decided to make it official. So ano ba? Anong gagawin ko dun sa segment na yun? Basically, sa topic na meron tayo ngayon, I will get a word from the topic and we will define it. Not define it, but we will search for the definition of it. Now, bakit ko gusto siyang gawin? It's because I believe a lot of us, we learn to know or to use the word by hearing them from someone else. Diba? Parang whenever they're talking to you, sinabi nila yung word na to. And nagets mo siya kasi alam mo yung context ng sinasabi niya. Gets mo yung kabuuan ng sinasabi niya. Kaya parang somehow nalaman mo na rin yung word na yun. Pero in reality, hindi naman talaga natin alam yung talagang definition niya. And share ko lang, whenever I read books, and whenever I encounter words that I'm not familiar with, or sometimes familiar nga ako pero hindi ko talaga alam yung definition niya, ay ginawa kong habit na i-search yung meaning, i-search yung definition. Sometimes sinusulat ko nga siya Like, sinusulat ko yung words na hindi ako familiar. Tapos, yun, kinukuha ko yung definition. And sometimes, ginagamit ko siya sa sentence. And, gusto ko lang siyang i-add dito sa podcast kasi feeling ko it will be very helpful. Hindi lang para sa akin, pero para sa inyo din. Diba? Parang, nalalaman natin yung talagang meaning ng word. Yun lang naman. Very simple. Not much naman dito sa segment na to. Pero yun nga. And, yeah, proceed na tayo. So, word of the day. Okay. Toxic. According to Merriam-Webster, toxic primarily means poisonous, containing a substance that can injure or kill a living thing. It can also mean something extremely harsh, malicious, or harmful, a definition that has expanded to include psychological and social contexts. For example, a toxic relationship refers to one that is harmful to the people involved. Definitions from Merriam-Webster. Poisonous, containing or contaminated with a substance capable of injuring or killing a living thing. Example sentence, certain plants are toxic if eaten. Harmful or malicious. Having a harsh, malicious, or harmful quality. Example sentence, a toxic work environment is one that is harmful and stressful. The word of the day. Thanks be to Wayne. Satter lang yun, guys. Satter lang.
Wala eh. Nasabi ko siya nung last episode eh. So, might as well i-add ko na dito, diba? Pero yun nga. The word toxic, to simplify the definition, toxic is something that brings harm sa isang tao or sa isang living thing. And it could be physical or psychological. And for this topic, we will talk about the psychological effect ng isang toxic na bagay. So, toxic work culture. I know for some people, yung toxic work culture, something lang siya eh, parang gano'n. Parang hindi nila masyadong pinagbibigyan pansin, hindi nila masyadong nararamdaman. Wait nga lang, pa ako naipid eh. Pero something na hindi ganun kalaki yung apekto sa kanila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. And I would say sa mga taong yun, parang it's good for you kasi hindi ganun katindi apekto sa'yo ng toxic work culture eh. Pero for some people, toxic work culture, it really affects them badly. Mentally, physically, emotionally. And for these people na ganito yung epekto ng toxic work culture, I really feel sad and I really feel bad for them. Kasi I know the feeling eh. I know the feeling na going to work and thinking na, ito na naman yung mararanasan mo, ito na naman yung mafe-feel mo. Tapos, parang hindi pa tapos yung shift mo, feeling mo yung energy mo, drain na. Okay? Parang wala ka nang maibubuga pa para sa mga iba pang bagay na dapat mong gawin sa araw na yun. So, yeah, I really feel bad. But also, I really feel sad kasi there are really people na umalis talaga sila dun sa trabaho na yun dahil sa isang toxic work culture na pangyayari. And naghahanap sila ng iba. And guys, yung pag-alis sa trabaho at paghahanap ng ibang trabaho, hindi siya ganun kadali. Hindi siya yung umalis ka ngayon, bukas may trabaho ka na. So, it's a really big decision para sa isang tao na umalis. Kasi hindi ganun naman kabilis din maghanap ng trabaho. And yun nga, nakakalungkot lang kasi hindi na sana siya aalis sa trabaho kung hindi niya mga nararanasan yung mga ganung bagay. And I'm speaking not from a first-hand experience, but I'm speaking from someone else's experience. Kasi nakwento to sa akin eh, na umalis siya sa trabaho kasi meron siyang mga bagay na naranasan doon sa trabaho na yun na hindi talaga maganda. And when I say na hindi talaga maganda, it affected that person so bad. Mentally, emotionally, and physically. Diba? Parang lahat naapektuhan. And yun lang, parang I just hope na as we are talking about this topic today, sana yung pag-uusap natin ngayon, ito yung para makadagdag lang sa awareness and also para matigil yung mga ganito. Pero alam ko na medyo mahaba pa yung journey at paglaban para matigil tong mga toxic work culture na to eh. So, for the first toxic work culture na pag-usapan natin, this is something na naranasan ko. Something na nakita ko or something na witness ko. And it is called power tripping. From how I understand it, yung power tripping, it is using someone's authority, someone's position to do something na hindi maganda. Okay? Ginagamit niya kapangyarihan niya para gumawa ng hindi maganda. And it could be like para mag-benefit siya or it could be like para mabawasan yung workload niya, para, alam mo yun, yung parang pinapasa niya yung trabaho niya dun sa mas mababang posisyon sa kanya. Kasi wala eh, he or she has that power. Meron siyang posisyon. And alam naman natin na yung posisyon, hindi yan naandyan para ibaliwala. May position kasi, ibig sabihin nun, merong iba't ibang responsibility, di ba? And what's bad about power tripping is ginagawa siya mostly because nga para mag-benefit yung kung sino mang gumagawa na yun. And it could be like
pwede siyang mag-benefit dahil mas unti yung gagawin niya. So, parang nasa trabaho siya, pero hindi naman talaga siya gumagawa ng trabaho. Nandun lang siya para masabi na present siya nung araw na yun, pero wala naman talaga siyang ginagawa. And also, another example of power tripping ay yung, alam mo yun, minamanipulate yung schedule. Gets? Awan ko kung magigets mo, pero binamanipulate yung schedule means na mas mababawasan yung oras ng iba para itong tao na to na ginagamit yung position niya, siya yung magbe-benefit ng oras. Siya yung magkakaroon ng oras sa trabaho. Which is, guys, it's not good. Okay? It's very unprofessional and very toxic. Kasi, yun yung parang, if you are in that position, you should use your position para matulungan mo yung mga members mo, matulungan mo yung mga pinamumunuan mo. And not use your position para ikaw mag-benefit. Pero, awan ko, kita naman natin yan kahit sa gobyerno, di ba? Yung position nila, ginagamit nila para sila yung guminhawa or sila yung magkaroon ng mas magandang benefits or sa kanila mapunta yung magagandang bagay and walang matira dun sa iba. Which is, di ba? Parang dun pa lang di ba? Toxic na talaga. And, eto, power tripping, isa siya sa mahirap siyang mawala kasi, yun nga, meron difference of position. Someone who is higher, someone who is lower. Ang hirap labanan nun. Kahit nga marami na kayo Gets? Yung parang marami na kayong naapektuhan itong power tripping na to or marami na kayong biktima ng isang tao na may posisyon, mahirap pa rin na i-confront yung tao na yun kahit marami kayo. At least I'm talking sa mga Filipino. Parang nakikita ko lang na hindi ganun ka-confrontation ng mga Filipino Unlike dun sa mga ibang race, parang they can go straight to the person na yun at sabihin na you're being unfair, you're using your position in a very bad way. Pero sa mga Filipino, hindi siya ganun And marami sa atin na parang yun nag-i-stay na lang na hindi magsalita kasi baka pag may ginawa silang movement or nagsalita sila against that person, sila pa yung mapasama. Okay? That's why power tripping, something na sobrang sama, sobrang nakakainis lang kasi parang whenever nare-recall ko yung mga ganung experiences, hindi talaga siya maganda And I hope na whenever na mangyari yun sa atin, o may nangyari yan sa'yo, I hope you have the courage to really stand up for yourself and to really speak up. And I hope ganun din sa mga kasama mo. Kasi dapat matigil tong mga ganito Diba? Kasi hindi lang mentally, hindi lang emotionally yung pwedeng maapektuhan sa'yo, pero pwede ka rin maapektuhan financially. Diba? Parang triple combo yung ginagawa ng power trip. So next na, toxic work culture is, di ko siya mahanapan ng talagang title, pero ito na yung pinakamaganda na title niya, which is silipan ng trabaho. Now, ano ba yung silipan ng trabaho? Basically, ito yung katrabaho mo na lahat ng ginagawa mo, or lahat ng ginagawa ng iba, sinisilip niya. Kasi gusto niya pantay-pantay. Yung parang may toxic equality sa trabaho na, guys, di natin talaga magagawa na sobrang pantay-pantay lahat ng workload ng mga nasa isang institution or nasa isang trabaho. Okay, meron dyan mga difference lagi. Like, for example, sa araw na to, medyo mas maraming ginawa yung isa and it's because of the situation. Wala ganun talaga And ito naman silipan ng trabaho, very toxic kasi, speaking from my experience, pwedeng mahawa Pwedeng mahawa yung iba. Unlike yung power tripping, ang nakakagawa lang nun yung may posisyon, yung may otoridad. Yung otoridad. Tama ba? Pero yung may authority. Pero ito kasing silipan ng trabaho, pwede siya mapasa.
When I say na pwede mapasa, for example, ito yung katrabaho mo. Ano siya? Hindi siya ganun kasipag. Pero merong isa na matindi rin sumilip ng trabaho. So parang, yun na, may kasama ka ng tamad, meron ka pang kasama nagsisilip ng trabaho. Pag nasilip niya yung trabaho nung isa, ay, ganito lang pala yung ginagawa niya. Hindi siya masyadong, ganito ganyan. Bakit hindi niya ginagawa yun? Ang gagawin na sisilip ng trabaho, hindi niya rin gagawin. Papantayan niya yung isang tamad. Kasi mafe-feel niya na nababayaran siya. Ganito lang yung trabaho niya. So might as well ganito na lang din yung gawin ko. O, diba? So, silipan ng trabaho, di gano'n. Na gano'n na yung ginawa niya. And meron din namang isa, nakita rin sila. So, nagpasa-pasa, nagsilipan ng trabaho na umabot na sa point na halos lahat na ng mga worker na nandun, hindi na nila ginagawa yung task nila sa araw na yon. Gets ba? Parang binabawasan lagi nila yung ginagawa nila. And guys, parang ito personal sa akin. Ito yung ginagawa ko. I really hate it na ginagawa natin yung isang bagay just because ginagawa to ng karamihan. It's easy to say, but it's hard to do. Kasi ang hirap parang iba pa rin talaga yung nagagawa ng environment mo. Parang kung ano yung nakikita mo sa paligid mo, talagang malakas yung possibility na gagawin mo rin yun Kasi ang hirap ng ikaw lang yung mag-isa na naiiba. Yung parang nakikita mo lahat sila na, bakit sila hindi na to ginagawa? Bakit ginagawa ko pa rin to? Pero guys, I would say, hindi man dito sa pagmamayabang, pero I would say na kung ikaw yung tao na ikaw na lang yung tao na hindi ka, how do you say this, pero ikaw na lang yung nasa trabaho na hindi nahawa ng silipan ng trabaho, I would say na just continue it. Okay? Hindi man ikaw magbe-benefit financially. Okay? Hindi man yan makita ng manager mo or hindi man magkaroon ng recognition yung ginagawa mo, continue mo kasi it would define you as a person. Ano ba yan? Ang hirap i-explain, pero parang nasa sayo yan nasa sarili mo na masasabi mo pa rin na kahit ganito na nangyayari sa environment mo, you remain professional, you remain na someone na hindi ka nagpadala, hindi ka nahawa sa kung ano man nangyayari sa paligid mo. Kung na-explain ko na mabuti, feeling ko hindi. Pero, something like that. Something na, basta something gano'n. Di ko mahanap yung tamang words Pero basta continue it. And hindi ka man nga mag-benefit financially, pero something good will happen to you. Parang merong balik yun. Hindi siya, I'm not talking about karma, pero merong na-add sa'yo sa pagkatao mo, sa character mo, and sa pagiging professional mo. Yun na lang. Yun na lang yung explanation ko. So, yun. Silipan ng trabaho. Medyo something na mahirap nga. Mahirap na hindi ka mahawa. Pero, yun na, parang just continue. Maging professional ka lang. Pakialam mo sa kanila. Parang you don't really have to be like them. Para lang masabi mo na hindi ka OP. Okay. Basta, focus on your job. Ganyan. May pinanggagalikan. And the third toxic work culture would be favoritism. Okay. I know we're very familiar with that. Okay. Best example sa school noong nag-aaral pa tayo. Pag favorite ng teacher, edi siya yung nagkakaroon ng magandang grades, mataas grades niya, ganyan. Wala favorite diba? Ang hirap labanan ng favorite. Kumpara bang sa power tripping, siya yung gumagawa ng paraan para siya yung mag-benefit. Sa favoritism naman, someone is doing it for them. Gets? And it's very unhealthy, it's very toxic. Kasi, in the first place, bakit magkakaroon ng favoritism? Dahil ba kakilala? Dahil ba kaibigan? Or dahil ba same sila ng interest nung boss o nung manager?
Or minsan, di ba, may mga relationship, si boss, tsaka yung katrabaho mo. Pero, favoritism, di ba, parang, kung ikaw yung boss naman, wag ka naman maging ganun kasi nawawala yung credibility mo as a boss. Kung meron kang favoritism. Okay, sabihin natin, tao lang naman tayo, meron talaga tayong papaboran. Pero, I hope na it just stays there. Na okay, sa'yo na lang yun. Favorite mo yung tao na to kasi sabihin mo natin magaling siya magtrabaho. Okay, favorite mo siya. Pero, mostly kasi sometimes sa favoritism, nangyayari to sa trabaho dahil merong connection outside of work. Parang yun talaga yung pinupunto ko eh. Hindi pala favoritism yung kaya trip mo yung isang nagtatrabaho kasi magaling siya. Yung pala lang, nire-recognize mo. Okay, parang ina-appreciate mo yung professionalism ng employee na yon. Kaya parang feel mo na parang favorite mo siya. Pero yung talagang toxic favoritism sa loob ng trabaho is because meron ngang connection sa labas. And di connection sa labas, parang meron silang connection outside from work na etong si boss na to at si katrabaho mo na to, magkaibigan sila sa labas. And very bad. Very unhealthy. Kasi parang sabihin natin, pare-pares pantay-pantay lang kayo ng trabaho pero most of the time nga hindi pantay. Kung sino pa yung favorite, sila pa yung hindi masyadong magaling sa trabaho or hindi masyadong pangit yung word na hindi magaling. Pero, hindi ganun ka, hindi ganun kaganda. Ano ba? Pinaganda ko pa yung word, pero sige, ganun na, hindi na ganun kagaling sa trabaho or hindi ginagawa lahat ng task. Yun pa yung favorite nung boss. Yun pa yung favorite nung may position. And, wow, parang nakakadiri lang. Parang, guys, mga tatanda na natin dito, parang we're adults here. We should be mature enough na parang di natin pwedeng ipasok yung personal relationship natin sa loob ng trabaho. 'Di ba? Okay. Nagalit. And, okay, next na toxic work culture ay, ito, feeling ko hindi nyo to masyadong feeling ko hindi nyo masyadong hindi nyo pa masyadong napapansin. Or baka napansin nyo na lang ako. Assuming lang ako. Pero kasi, from my experience, nung una talaga, hindi ko siya napansin. And di ko siya nare-recognize as a toxic work culture. And it is poor communication. Now, why? Diba? Parang poor communication, bakit siya magiging toxic work culture? For me, poor communication, very toxic siya, most especially kapag merong bagong empleyado. Okay, it happened to me, I'd say twice, na bago akong empleyado. And, syempre, pag bago akong empleyado, nakita naman nila yung CV mo, diba? Na wala ka pa namang experience sa pinasok na trabaho. Example lang, okay? Example, pumasok ka sa trabaho, wala ka pang experience. Alam nila yon, alam dapat nung employer yon. And kung wala ka pang alam, it is their responsibility to teach you how to do the job. Diba? Simple logic. Wala pang alam. Yung pinasok mo, turuan mo kasi ikaw nagpasok dyan. Now, poor communication, it's bad. It's really, really bad. Kasi it could lead sa maraming issues. Okay. Let's give a scenario. At yung scenario natin kanina, may pumasok na bagong empleyado, hindi niya alam yung gagawin niya, or hindi pa siya familiar sa mga nangyayari, hindi pa niya kayang makipag-harmonize dun sa mga taong nandun, hindi niya alam, and dahil sa poor communication, hindi siya binibigyan ng direct orders, hindi siya binibigyan ng parabang plano or kung ano yung mga dapat niyang sundin, nagkakaroon ng problema. Now, hindi naman alam lahat ng empleyado na yung boss hindi pala nagbigay ng direct na order. Hindi pala niya talaga binigyan ng parang walang orientation, ganyan. Pwedeng mag-lead yun sa parang magmumukhang sobrang sama nung bagong empleyado na yun para dun sa mga empleyado na nandun na matagal. Para mapapatingin nila, ano ba to? Ano ba tong bagong pinasok? Bakit parang walang alam? And guys,
hindi natin dapat ganun isipin kasi what if? Pero isipin muna natin, ito bang pinasok na to, binigyan ba siya binigyan ba siya ng tamang instruction, ng malinaw na instruction kung anong dapat niyang gawin? Kasi kung hindi, matatanga talaga siya sa trabaho, 'di ba? Hindi niya alam eh. Napakasimpleng bagay. So, yung poor communication, talagang toxic work culture siya kasi feeling ko nanggagaling to rin lang to sa katamadan din ng mga may position na parang siguro nasa isip nila, dami ko nang ginagawa, magtuturo pa ba ako? Magbibigay pa ba ako ng instruction? Parang dapat alam mo na yan. Parang understand it on your own. Parang ganun yung feeling ko na iniisip nila eh. Kaya hindi na sila nakikipag-usap ng maayos dun sa bagong employee. Which is bad, okay? Kung ikaw man ay isa kang employer, isa kang may posisyon sa isang trabaho, really give time and be passionate about sa pagtuturo naman dun sa bagong empleyado, 'di ba? Kung gusto mo siyang mag-perform well sa trabaho, edi turuan mo ng maayos. Kung tinuruan mo ng maayos at hindi siya nag-perform, siya na yung may kasalanan doon, hindi na ikaw. Pero kung hindi siya nag-perform ng maayos at yun ay dahil hindi mo siya tinuruan, then don't point your fingers dun sa empleyado na yun. Kasi baka ikaw yung may kasalanan kung bakit kaya hindi siya nagpe-perform. Kung bakit hindi siya nagpe-perform ng maayos. Yun. Okay? So yeah, poor communication, parang halos sa lahat naman ng bagay na nangyayari, 'di ba? It could be sa relationship, 'di ba? Or kahit nga sa, 'di ba, kahit sa call, poor connection leads to poor communication. So, really talaga, parang i-value ang communication sa loob ng trabaho, okay? Na wag kang pumasok ng trabaho at iisipin mo lang na kailangan ko lang matapos to. Pumasok ka sa trabaho, parang maging parang makihalubilo ka. Okay? Socialize. Especially kung yung trabaho nyo ay kailangan talaga makipag-socialize sa kapwa mo katrabaho. Then, really open yourself. Makipag-usap ka. And kung ikaw rin naman yung bagong empleyado, parang tip ko lang sa'yo is, don't be shy to ask real question. It could be a very dumb question. Sabihin na natin, napaka-common sense nung tanong. Pero I know, kaya mo yan tinanong kasi you just want to make sure. Okay? Alam mo yung sagot, pero hindi ka lang sigurado kung yun nga talaga yung sagot. Kaya mo siya tinanong. And it's okay. Hayaan mo sila kung feeling man nila magmumukha kang walang common sense. Alam kong tinanong mo yan. Alam kong nag-reach out ka sa isang bagay na yan kasi gusto mo lang makasigurado. Okay? And that's very good. Kasi you are practicing good communication and you are valuing good communication na parang pinapakita mo sa kanila na we should talk, guys. We should talk. Okay? And I'm your new employee. Teach me because I know I will perform well. Just give time. Etong sa first few months ko na nagtatrabaho dito para malaman ko kung ano ba yung dapat kong gawin. Diba? Alam ka lang, parang sometimes lang kasi natatamadan din ako sa mga may position na dahil may position na sila, hindi na sila masyadong gumagawa. Okay, yun nga, parang bumalik tayo doon sa power tripping, diba? Dahil may position sila, hindi na sila masyadong gumagawa. Ganyan. Na bahala na kayo na maka-discover niyan. And nakakalungkot lang dun, or nakakainis lang pala dun, ay kapag nagkamali yung bagong empleyado, or kahit nga hindi bagong empleyado, kahit magkamali man yung isang empleyado, pwede na lang sisihin yun eh. Okay, parang nagkakaroon sila ng power to blame someone. Which leads us to our next or last na toxic work culture sa episode na to, which is ang blame culture. Now, okay, some would say it's okay to blame. Kung meron naman talagang nangyaring hindi maganda sa trabaho, we should blame someone or at least recognize na siya yung, recognize mo yung term, pero at least aware tayo na
itong tao na to yung nakagawa ng hindi maganda, kaya which leads to something na masama or something na hindi maganda. Ganun. And masasabi ko lang siya na pangit, and it's a really toxic culture kasi not everything that happens badly sa loob ng trabaho is because of someone. Most of the time, something happens badly. Something na hindi dapat nangyayari sa trabaho ay nangyayari because of a bad system or a bad or poor management. Hindi isang tao parang ilang beses ko na rin nakita na, sasabihin nila na, nagalit yung customer kasi ganito yung ginawa nila, ganito, ganyan. Now, kung titingnan mo talaga kung bakit ginawa nung isang employee na yun, yung ganon, sa isang customer, hindi because siya as a person yung may gawa, but because meron kasing sinusunod na system, and yung system na to, it's failing them. It's failing the employee, it's failing the customer. And who should be blamed, diba? Pinakang nakikita ko dapat i-blame is yung management. And yung management, it composed of a lot of people with position na sila dapat yung gumawa ng paraan kung paano maayos tong nangyari na to. And kung patuloy lang tayo sa blame culture na to, parang ayun na, parang napapasama yung mga empleyado. Hindi nila nakikita na yung sistema na sinusunod nila, yun na pala yung hindi maganda. And yung blame culture na yan, parang don't be so complacent. Kung ikaw yung nabiblame, don't be so complacent na sa iba lang yung mangyayari. It happens also sa'yo. Kung meron kang nagawa hindi maganda, at sabihin natin na hindi talaga ikaw yung may gawa, it's because of the system. Pwede ka rin nila sisihin, di ba? Balik din sa'yo. So, if we end this blame culture and just, alamin natin yung root cause kung bakit nangyari to, edi hindi tayo napapasama, natututo pa tayo along the way. And also, kung ikaw naman yung taong nagkamali, okay, please take ownership of your mistake. Akuin mo yung pagkakamaling yun. Be honest, be humble. Ayan, okay? Aminin mo sa sarili mo, nagkamali ka. Sabihin mo yan sa boss mo. Because taking ownership of your mistake is a very professional and mature thing sa loob ng trabaho. And kung makita mo ng manager mo na nagkamali ka at nagsorry ka at sinabi mo nagkamali ka, alam nila na you are not the person na nagpo-point ng finger sa iba kapag may nangyaring hindi maganda. Alam nila na pag nagkamali ka, professional ka, at alam nila na next time, you will do better. Kasi inako mo na nagkamali ka, diba? And parang yun din, kung sa'yo din naman yun, kung inako mo diba yung isang pagkakamali, you will do your best para hindi na gawin yung pagkakamali na yun ulit. So, as we are erasing this blame culture, I hope na kung magkamali man tayo, mag-take tayo ng ownership. And I hope naman dun sa boss na nakapansin ng pagkakamali na yun, sana hindi niya isipin na pagkakamali lang to ng empleyado. Baka, pwede rin natin silipin na baka meron din pagkakamali sa sistema. Yun lang naman. Alam ko marami pang parang marami pang toxic work culture that is happening inside work. Pero itong 5 na to, ito yung something na parang meron talaga akong first-hand experience. Meron akong talaga nakita and sometimes witness ako, ganyan. And yun nga, parang dami pa talaga. Nag-search din ako kanina ng mga mga toxic work culture, and I'm surprised na sobra talagang dami. Akala ko parang mga lang, 20, 30. Meron kita mga 50 plus na toxic work culture. Tapos meron pa mga nagko-comments. Like, diba? Ang dami talaga. And it's just really good that we are talking about this kasi guys, parang as you are entering sa mundo ng pagtatrabaho at ang pagiging alipin ng salapi, this is something na will really take up your day. If it happens to you, I hope it will not. Pero if it happens to you, I really hope na aware and you have the knowledge. Kasi some, or I'd say most of the toxic work culture na nangyayari ay patuloy siyang nangyayari because we don't know the name ng
pangyayaring yun. Gets ba? Yung parang hindi natin ma-recognize na toxic work culture to, kaya patuloy pa rin siya nangyayari. And one way to stop things is really knowing kung ano yung nangyayari. And the next step would be to do some action. I hope you get that, ba? So, yeah. Ko, maayos ba to? Maayos ba yung conversation natin? Maayos ba yung pagsasalita ko dito? Pero yeah, just to summarize what we talked about. So, toxic work culture, from the word toxic, really harms people mentally, emotionally, and psychologically, and physically. And something, guys, na we should always look out for. Okay? And my last words for this episode is, I hope that we continue to talk about the toxic work culture that is happening inside work, because as we talk more about it, we gain more strength to fight and stand up whenever this thing happens. Kasi kapag aware tayo at alam natin na nangyayari ang isang bagay, mas malino sa atin kung ano yung gagawin nating aksyon. And I hope mabawasan yung mga toxic work culture sa trabaho, kasi we deserve to work happily, peacefully, and freely sa trabaho natin. We deserve na kumita ng pera nang hindi tayo napapasama mentally, physically, and emotionally. That sums up this episode. I hope that it could help you guys. Okay? I hope na whenever this thing happens sa trabaho nyo, alam nyo. And always look for these things. Kasi sometimes yung mga bagay na akala natin normal, hindi na pala siya maganda. Or it is a form of toxic work culture already. So, yeah. That would be for today's episode. I hope you'll have a good week. See you next Wednesday.